13. Hebrews chapter 13. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay music that pleases God. Tayo po may mga series ng lesson. In-announce ko na po sa inyo yan. So, tayo po mga Kristiyano, ang basihan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga po, the source of our faith and practices is no other than the Bible, the Word of God. So when the Bible says yes, it's yes. When the Bible says no, then it is no. Amen? So today we will study about the music. Siguro pwede ko po akong maging authoritative when it comes to music because in my past life, I've been siguro mga 3 or 4 years po ako sa mundo ng music. Hindi po ninyo naitatanong si Mau Marcelo po na champion sa Philippine Idol. Magkasama po kami dati niyan sa isang studio, isa po handler namin noong panahon na yon. Kaya lang po nung medyo nag-mature na, naghiwalay po kami ng landas, aking nagpastor. Ayun, hindi ko alam kung nasaan siya. At that time, ay nasa daigdig po ako ng ganyan, na entertainment, kumbaga. Okay, so this morning, we will study about the word of music. Ano po ba? What the kind of music that pleases God? Hindi po lahat ng music ay sa Panginoon. Okay? So, ngayon po ay pag-uusapan natin yan. But first, let us read the Word of God. In verse 13 ng Hebrews chapter 13, so, let us go forth therefore unto him without account, bearing his reproach. For here have we no continuity city, but we seek one to come. By him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, the fruit that is the fruit of our lips giving to His name. So, sabi po ng Bible, let us offer therefore the sacrifice of what? Praise to God. So, kapag kayo po'y nag-worship, yung inyong pag-awit, yung ating inaawit ay isa pong pagsamba. Kanya nga lamang po, in the process of time, alam po natin naman ang ating kaaway ay napaka-subtle, marunong, magaling. Yung totoo pong Christianized music ay hinaluan po ng tinatawag nating westernized music. Pag sinabi pong western, kasi po noon, iba-iba po uri ng music. May western, may southern, may tinatawag po tayong ibang music sa labas at may music na sarili ang simbahan. Kaya nga lang po, in the process of time, in 19th century, pinasok po ng western, ng mga worldly music, yung Christian music, pinaghalo. Kaya naguluhan tayo ngayon. So ngayon po yung ating pag-uusapan. Tayo po na manalangin sandali, Panginoon. We are unworthy this morning. We consider ourselves not a sinner, but this morning, Lord, thank you for the privilege of having you in our midst. And please, Holy Spirit, help us indeed, enlighten our hearts. Give us, Lord, a listening spirit, listening heart today, so that we be able, Lord, to accept all the principles coming from your word. Lord, ito po'y hindi maging katitisuran, hindi maging masakit sa damdamin at puso ang aming papakinggan, kundi ito'y maging hamon, maging bukas isip sa amin na there are music that pleases to you, O God. So this morning, tulungan niyo kaming maintindihan po namin ito. Salamat po. Ipayang dalangin sa in Jesus' name we pray. Amen. Thank you and please be seated. Stay where you are and listen carefully. Now, sabi po ng Bible, by him therefore let us offer the sacrifice of praise. So, when we sing, tandaan niyo po na ang music, sabi nga po natin, nagsulat po ako rito ng ilan na kinopya ko rin po ang iba sa mga writer at sa ating mga world-renowned musician.
So, now, the next po natin, ano po ba yung music? Sabi nga po, music, it is a universal language of the soul. Sabi po yan sa Universal Studio. Ano ho? Music is a universal language of the soul. Ito po kahit hindi ka magsalita, you can communicate through music. Amen? Okay? Secondly, it's not only universal language, but music a communication of people to another. So, nakakapag-relate kayo. Kaya nga po pag kayo nakinig ng music, sometimes it reminds you in your past. Tama po ba ako? Medyo may lalo na may mga edad na naaalala ninyo. Kaya nga may kanta po, tayo matanda na, sana. Yung mga ganyang awitin. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin. Kasi yung awit, ano po yan eh, nire-revive lang, pero yun din yung lyrics. Ang tawag revival. Pero paulit-ulit lang ang music. Yung pong mga rap ngayon, yan po, hindi naman nilagyan lang po ng ritmo yan eh. Pero nung una, ang tawag dyan, balagtasan. Nilagyan ng ritmo, ayun, pinasikat ni Cloud9. Ano ba yung Cloud9 ba yun? Black9? Cloud9 pala yung... Tingin ko kasi Cloud9 eh. Kung ano-ano pang mga sikat. At minsan, nakakalungkot po na kahit mga Kristiyano, nahahatak tayo sa ganyang uri ng musika. Okay? At hanggang so ito po ay communication. Kaya minsan, magtataka po kayo, hindi mo kayo nag-uusap, pero yung musikang pinakikinggan niya at saka musika mo, yun ang nagdugsong sa inyong dalawa. Yung kayo naging magkaibigan. Na pag nag-play, laksan mo nga yung pre! O, naging kumpare agad dahil lang dun sa music. So, it is a communication of people to another people. So, whether you speak or not, when you sing the song, when you hear the music, even from the stereo of others, or sometimes from jeepney or from the buses, it's communicate people. And secondly, or thirdly, music is powerful. It's power. It can relate to people's experience, can make people relax, refresh, or rejuvenate. Sabi nga, sometimes may mga song pong relaxing. Marami pong uri ng music meron. Kung gusto nyo pong medyo makatulog kayo, ito yung mga instrumental music na siyang magpapatulog sa inyo. Talagang relieving yan. Meron naman pong disturbing music. Napakinggan nyo na po ba yung kantang sigaw na sigaw? Ganun na ganun lang. Wala namang lyrics. Nadinig niyo yan? Sigaw lang na sigaw. Sabi ko, kaya ko rin yun eh. Wala namang lyrics. Sigaw lang na sigaw. Sinamahan lang na ritmo. Mamaya explain ko po sa inyo kung bakit. Bakit sila ganun? So, what are the parts of music? Isa-isayin natin. Una, may tinatawag tayong lyrics. Pag sinabing lyrics, ito po yung laman ng song. Yung kinakanta ninyo, bakit ngayon ka lang? Lyrics yun. Sinamahan lang ng tono. Okay? Ang lyrics po, it tells the experience or situation by the writer or experience of others. Yung lyrics. Halimbawa, nakakita siya ng karanasan ng iba, or mostly, yan pong mga writer, dalawa po ang pinaghuhugutan niya paano niya sumusulat. Una, experience niya or experience ng iba. Minsan uupo lang niya sa tabi ng dagat, maririnig niya yung alon, yung agos ng alon, yung hampas ng alon sa dalampasigan. Nakakagawa na yan ng lyrics ng kanta. So yung lyrics po, yun po mga kapatid, ay nagbibigay, nagpipicturize kung sino yung pinatutunguhan. Naiintindihan niyo po ba ako? Lalo na yung mga unang awitin. Ang unang mga awitin, medyo mas maganda pang pakinggan kaysa sa mga bago ngayon eh. Kasi ito yung pagsasabi ng mga nararamdaman nila directly. Kaya makikita niyo po yung mga kata nila, Ray Valera, Freddy Aguilar, Nonoy Soniega, yung mga babae naman, yung mga ages. Makikita nyo, hanggang ngayon,
awit. Kasi yung iba po talagang diretso talaga doon sa tinatawag nating sinasabi. Unlike po ngayon ang awitin. Para din po yan yung mga telenovela. Nung telenovela noon, may mga mensaheng iniiwan. Ay ngayon naman po meron din, kaya lang puro mali. Naobserbahan niyo po ba, puro mali ang iniiwan? Ganun din po. So ito po expresses by the writer how we experience, so how the others experience on that matter. And mostly, ang pinag-uugutan po niya, number 1, yung tinatawag nating love. Mostly, nakatutok po ang musika. 80% is about experience in love. Nabigo, nasawi, nabasted, nagtagumpay. Yun yan. Experience ng pag-ibig. Mostly yan dyan nakapokus 80% yan. So that's why, yung mga writer natin, magagaling nating writer, sila Benicio Satorno, o yung mga kilala ngayon, ang latest ngayon, sila Ogie Alcacid, at kung sino-sino pa nating mga kilalang writer. So pag sinabing lyrics, ito yung mga binabanggit ninyo, binibigkas ninyong mga salita. And then, ang lyrics po, kaya po ito, pag inawit ninyo, minsan, according dun sa tao, yun yung nagiging paborito mong awit. Kasi experience mo rin yun. Natindihan niyo po ba ako? Tingnan niyo kapag ang buhay ninyo, puro kabiguan. Ang favorite yung awit, puro mga kabiguan. Nakuha niyo? Kaya kung puro yan, doon sa nature ng buhay ninyo, yun ang paborito niyong awitin. Kaya minsan, favorite niya ito, hindi niya favorite yung isa. Kasi hindi naman yung buhay niya eh. Maganda lang pakinggan, pero hindi mo gugustuhin. Kaya may tinatawag tayong favorite nating song. At tawag ng iba, team song. Okay? That is lyrics. Second is the rhythm or ritmo. Sabi po ng tinatawag nating mga Kastila, ritmo o rhythm. Ang rhythm po, ito naman yung sound, yung tunog, yung hampas ng drum. Okay? Yan po ay tinatawag na pid. Yan po, yan naman yung, nilagyan nila ng tuno. Okay? Yung tono na yun, lalagyan nila ng flute, ng drums, ng mga something na decolorist na music. Yun po ay naka-attract naman sa ating flesh. Ang pinatutukuyan naman yan, ang direction naman yan, yung ating katawan. Kaya makita nyo pag nakarinig kayo. Minsan na rin kayo. Na-obserbahan ninyo? Nandiyan po ba kayo? Nakapag-usap ba ako sa tao? Nandiyan po ba kayo? Di ba? Kaya minsan nakita niyo, gagawin ulit niya. Kaya minsan nauntog. Kasi ano na eh. Totoo po ito eh. Kaya minsan, yung body language natin, kung ano yung body style natin, kaya mamaya makikita niyo na kuminsan kung ano yung paborito niyong inaawit at paborito niyong singer, hindi niyo alam, nagagaya niyo pati yung kanyang style. Pati, ang hindi nyo alam, pati, tinuturo ko sa inyo, pati yung soul ng music, yung naisiparating ng music, nakukuha nyo rin kasi humahawa yun sa taong nakikinig. Naintindihan niyo po ba? That's why music is powerful. Kaya minsan hindi nyo alam na kung ang inyo pong music na pinakikinggan ay yung mga singer na ang buhok ay yung parang palong ng manok dito sa gitna. Yeah? Yung mga nag-i-stratong mga ano, nung panahon namin, ang uso lang, yung mga stat-stats, yung mga nababali patawag, gano'n yun. Ngayon, iba na, talagang wild na. Kaya makita nyo, pati yung pagtatatok nila, pati yung style ng buhok nila, pati yung earrings nila, pati itsura mo, itsura na rin. Bakit? Kasi yun sa pinakikinggan mo. Kaya minsan, hindi mo alam, bakit itong tawag ito ang bait-bait naging wild? Yun, nakaka-apekto kasi powerful yung music. So, rhythm, it feed the flesh or the body. Yung ang ipinararating nito sa buhay ninyo. Okay? So, yung una, yung tinatawag nating lyrics, ito naman yung pumupuko sa damdamin mo, doon sa karanasan mo, doon sa iyong experience sa buhay. Yung rhythm naman, nung inakma
ginawa nila ng rhythm, okay? Kasi ang hirap naman po kahit po sa pelikula, mahirap po pag walang sound effect, di ba? Ba, sinuntok. Wala kayo na rin eh. Di ba, iba yung kakait yung si Jackie Chan. Di ba, pati pong ganun eh. Kasi yung sound effect, yun po yung rhythm. Okay? Then, yung pangatlo po, tinatawag nating melody. Yung melody, ito naman yung nagpipid sa soul. Ito yung talagang tono. Yung tono na, yung tinatawag nating hymno. Yung pagkakagawa niya ng taas-baba ng boses. Yung melodiya. Ang melody, ang kanya naman pinipid up ay yung soul. Yung loob ng pagkatao mo. Pinipid up niya yun. Kaya minsan nakikilig ka doon sa awitin. Kaya minsan kahit po writer, madidetect ninyo kung ano yung kanyang nararanasan sa panahon ngayon. So, di ba pinito ko nga sa inyo, nung panahon po na yan si Ogie Alcacid, ang una niyang asawa, showbiz muna tayo ha. Bang unang asawa niyan, actually si yung naging Miss Australia, si Emeren. Di ba? Ang ganda babae niyan. Ngayon, magtataka po kayo, na alam natin nag-i-struggle eh. Nag-i-struggle na siya doon eh. Kasi alam naman natin mga Australiano, may tinatawag yung discrimination, lineage. Pag kayo po'y Pilipino, lalo na pandak pa yun, mas matangkat pa ako halos kay Ogie Alcacid eh. May tinatawag na discrimination, si Ogie ayaw halos tanggapin ng pamilya nung ni Emeren. Ay, hindi siya welcome. Although sikat siya rito, piling gwapo siya rito, pero sa Australia, hindi naman siya kilala eh. Mga Pilipino siguro sa Australia, kilala siya. So may discrimination, mayroon pong pagitan sila, hindi sila magkasundo hanggang sa dumating sa pagkakataon naghiwalay sila. Nung maghihiwalay na sila, gumawa si Ogie Alcacid ng isang awitin. Ngayong panahon na yon, nagkakaroon na sila ng ugnayan ni Regine Velasquez. Doon niya ginawa yung kantang Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Na ang puso ko di na malaya pa. Yun na yun? Pinalayasan ni Emeren. Nung pinalayasan ngayon, ayun na. Kumanta na si Regine Velasquez. Ano yung kinanta niyang mataas? Ha? Ano yung sikat niyang kanta? Alam yan eh. Nasa cellphone nyo nga yan eh. Ha? Sinagot siya ni Emeren. O ngayon, ni Regine Velasquez. Hiwalay sila ngayon. Si Regine ngayon. So, kaya makikita niyo po, masusubaybayan niyo sila, lalo na yung mga songwriter na yan, at mga singer na yan, ayon doon sa kanilang kinakanta. Tanungin ko kayo, nung kinanta ng Yiddish yung, ayaw ko na manalamin. Bakit? Mga Bisayang, ano yan, busted na babae? Minuho ko ng lalaki. Ayaw ko na ang mangarap. Ganyan eh. Alam niyo, pambira. Ako nasa music kasi ako, kaya alam ko kwento niyan eh. Pinakikinggan niyo, Welcome to the Hotel of California. Oh, wala kayong kalam-alam. Na yung kauna-unahang Satanic Church sa California, ginawa nila yan, itinayo nila yung Satanic. Nagkaroon sila ng kauna-unahang Satanic worship. Ano ang kanilang kinanta? Gumawa po sila ng kanta, Hotel California. Doon sa Hotel California, meron sila doong lugar na kung saan doon nagtitipon yung Satanic worship. Kaya kinanta yung Welcome to the Hotel of California, I love the place. Kanta naman kayo ng kanta. Okay? Nang kinanta po yung Lonely Table Just for One. Alam natin ang kanta yun eh. I did it my way. Ang dami kayo nagpakamatay dyan sa awit yun na yan. Yes. Kaya po sa Amerika, pag yung mga tao, ay yung pong baka, hindi sila masyadong nagagatasan, nilalagyan po sila ng headphone. May
nila, aba, ang daming gatas ng baka. Nakita nyo sa Jessica Soho, pinalabas? So, music talaga, it's very powerful. Hindi lang kayo, kaya kita nyo, yung itsura nyo yan, bunga ng music yan eh. Hindi ko lang alam kung anong klaseng music. Mamaya titingnan natin. So, pag hindi po kayo aware, nakikinig po ba kayo? Amen. Mayroon po ang tinatawag nating rhythm, melody, at saka lyrics, na kung saan pag ito ang inyong pinapakinggan, kaya minsan, Pastor, bakit sa church? Bakit hirap na hirap akong mag-church? Tamad na tamad ako pagdating sa Bible. Kristiyano ko, ayaw ko rin naman ito eh. Nagtataka kayo, bakit? Sapagkat iba po dapat ang music na pinakikinggan ng anak ng Diyos ng Kristiyano kaysa sa hindi Kristiyano. Kasi iba-iba po tayo ng music. Ang problema sa ating mga Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, sinasabi mong tagasunod ka ni Kristo, papunta ka ng langit, pero ang awiting pinakikinggan mo, papunta ng impyerno. Nagkakaroon po ng pag-aaway sa isip mo. Kaya minsan, andyan ka sa church, pakaramdam mo, tamlay na tamlay ka. Bakit? Kasi hindi niya napipid at naglalaban yung dalawa sa loob ng pagkatao ninyo. Gusto ninyong maging lumapit sa Panginoon, kinukontra ng katawan mo sa boring dyan sa church. Hindi nagiging balanse. Double-minded yung buhay mo. Naiintindihan niyo po ba? Say amen. Now next, tingnan niyo po. The three kinds of music. May tatlo po. Again, sabi ko sa inyo, authoritative po ako rito dahil ako nasa daigdig ng music. Okay? Meron pong uri ng tatlo. At least basic tatlo lang. Na basic ito. Marami yan, pero tatlo lang po yung talagang naka-outline. Number one, yung tinatawag nating worldly music. Pag sinabi pong worldly music, ito po yung disenyo para sa mga nakikinig na hindi makadiyos. Worldly. Basahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15. Tingnan nyo. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. Okay? Sabi ng Bible na, tingnan nyo po. 1 John, chapter 2, verse 15. Ano nakalagay? Sige po, sabay-sabay tayong magbasa. Anak na po ba kayo ng Diyos? Kristiyano na kayo? Tingnan nyo, basahin nyo. Sabi ng Bible, love not the world. Sabay-sabay tayo. Ready? Begin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Now, lagi natin napapakinggan na sabi ng Diyos, ako'y silusong Diyos. I am a jealous God. Amen. Sino sa inyo dito siloso? Silosa. Yan ang pinagmumulang ng biruang ng pag-aaway ng mag-asawa eh. Kasi may mga lalaki kasi na pagkalamin lang din pa sa ibang babae. Kasi selos talaga asawa. Ngayon, ang sabi ng Bible, ganito. Kung kayo'y anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, huwag daw ninyong mahalin yung mundo. Pati yung mga bagay na nasa mundo. Sapagkat pag minahal niyo yan, sabi ng Bible, magagalit sa inyo ang Diyos. Kaya wala po kayong kalam-alam, galit ang Diyos sa inyo hindi dahil sa kayo kung anong sinasabi niyong masama sa Diyos, hindi dahil sa diretso talaga nagre-rebelde kayo sa Diyos, pero yung mga bagay, yung mga music na pinakikinggan ninyo, galit pala doon ang Diyos. Naiintindihan niyo po ba? Isa pa po, sabi ng Jude, kanina, tingnan natin doon sa Jude chapter 1 verse 8. Tingnan niyo. Ay, sorry, diretso muna natin 16, sorry. 16 muna, hindi natin nabasa. Verse 16, tingnan niyo po sabi ng 16 dyan. For all that is in the world, tingnan niyo ha, nandiyan po ba kayo? Is what? Lust of the flesh. Makikita niyo po, ang mga kinakanta natin ngayon, ang sabi ko sa inyo kanina, is more on ritmo, more on drums, more on yung mga tunog, hindi talaga pro sa lyrics. Kasi ang mahalaga po sa music, number 1, lyrics, at saka yung melody. Hindi yung drums. Saan ka ba naman makakapaganito nga kayo? Wow! Wow! Diba, ganun lang ng ganun? Wala ka
lyrics nun. I hope na hindi ako out of this world. Alam niyo yung sinasabi ko. Amen? Oh. Pinakikinggan natin yan. Ang mahalagang kasabi ng Bible, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. And is not of the Father, but is of the world. 17. Ano sabi ng Bible? And the world passeth away, and the lust thereof, but doeth the will of God, abideth forever. Ang mundo raw lilipas. Kung hindi man lumipas ang mundo, ang kabataan mo lilipas. Amen. Kaya mamimili ka lang. Hindi man lumipas ang mundo sa panahon mo, tiyak yung kabataan mo, yung edad mo, lilipas yan. Tatanda ka. Mawawalan ka ng gana dyan. Maiirita ka na dyan. Ang problema, nahak ka na yan, nakuha ka na yan, nadala ka niyan. Kaya sabi ng Biblia, kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag mong mahalin ang mundo. Puntahan natin yung Jude chapter 1 verse 18 para maintindihan ulit natin. Nandiyan po ba kayo? Say amen. Number 1 is worldly music. Jude chapter 1 verse 18. How that they told you there should be mocker and the last time who should walk after their own ungodly lust. Ang tawag ay ungodly. Anong tawag sa kanila? Mocker. Ano sa Tagalog ang mocker? Manunuya. Tingnan niyo po ang mga lyrics ng mga kanta ngayon. Ang karamihan dyan, manunuya. Now, nakikinig po ba kayo? Listen carefully. Are you with me? Manunuya, sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, a worldly music. It is music, a design for the unbelievers' ears. Hindi ito para sa mga nagbabasa ng Biblia at hindi ito para sa mga Kristiyano anak ng Diyos. Kasi iba ang daigdig na yan. Okay, next. May pangalawa pong term ng music. Ang tinatawag po natin contemporary music. Okay? First, 2 Peter 3:19. Pangalawa po tinatawag natin. Basta ang contemporary, pag sinabing contemporary, ito po yung music na parang Christian, pero hindi rin parang makamundo. Hati. Ito po yung minsan ang lyrics ay Christian, ang sound ay makamundo. Naiintindihan niyo po ba? Ang tawag dyan, nasa gitna, contemporary. Ang term niyan sa Bible, carnality. Kumbaga sa Kristiyano, carnal. Pwede sa mundo, pwede sa church. 50-50. Okay? Nandiyan po ba kayo? I hope po kayo nasasaktan. I hope na napipid up kayo ngayong umaga. At maniwala kayo sa hindi, magalit kayo sa hindi, ito'y totoo at salita ng Diyos, nasa sayo yan. Okay? So, ang tawag po dito sa mga tao ito ay lukewarm spirit. Kaya magtataka po kayo yan, pwede kayong umawit ng Christian song, pwede kayong umawit ng worldly song. Ang inaawit nyo rito, ano yung inawit natin Tagalog kanina? Karapat dapat kang papurihan at sambahing lubos. Paglabas mo rito, pagdating mo doon naman, isasalpak mo yung earphone mo, ano na pakikinggan mo? Iba na. Sino na pinakikinggan niya? Yun na, iba na pakikinggan niya. See? Ibang buhay nyo. Sa loob ng simbahan, ibang buhay nyo. Ang tawag sa inyo, camouflage Christian. Para kayo tuko. Kung saan kayo nakakapit, kung ako'y nakakapit dito, may iba nito na kulay ko. Kaya hindi kayo makadala. At hindi nyo madala yung ibang tao. Bakit? Hindi wala naman kayong pagkakaibang Kristiyano eh. Yan po ngayon na nakakalungkot. Ito po yung ginagamit. Didiretsahin ko na po kayo. Ginagamit po ito ngayon ng mga Pentecostal groups. And some other denomination. Na minimix nila. Pwedeng kumanta ng worldly, pwedeng kumanta ng heavenly. Mix. O hayaan na lang po natin sila, irespeto nila. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible? Kasi ang pinag-usapan po
po natin yung makakalugod sa harapan ng Panginoon. Naintindihan niyo po ako? Amen? Ito po yung umaawit sila, may makita kayo, tayo mga yan. Aalisin muna yung hikaw sa tenga. Pag pupunta sa simbahan, tutugtog sila. Paglabas nila, ibabalik yung hikaw. Worldly na ulit. Tutugtog yan ng Christian song. Maya-maya, iba na tutugtogin yan song. Iba na. Yan po ang pagkakaiba niya. Ang tawag po dyan, contemporary music. Wala talaga kayong makitang papanig ka dyan kung saan man. Kaya kung ganyan po kayo, mga kapatid, mahirapan kayo. And then, yung tinatawag nating godly music. Ephesians chapter 5 verse 19. Then, bibilisan ko na po rita. Ephesians chapter 5 verse 19. Nandiyan po ba kayo? Say amen. Ang sabi po dyan, Ephesians 5:19. Ano naman yung spiritual music? Sabi ng Bible, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your hearts to what? The Lord. Ano naman yung tinatawag po natin na spiritual song or godly music? Ang psalms po, ito po ay awitin expressing thanksgiving. Umaawit po kayo ng psalms ng pasasalamat. Ang tinatawag naman pong hymns, ito naman po ay song of praise or reverence or adoration. Yun naman pong spiritual song is, ito po'y awitin na nagbibigay ng emosyon sa Kristiyano, kaya minsan umiiyak kayo. Natatouch yung buhay ninyo. Naranasan nyo na po ba yan na ganyan ang awitin? Amen? Yan pong tatlong yan ang sinasabi ng Bible na godly music. Mga awit na patukoy sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, pag-alaala sa Kanya, sa ginawa niya at gagawin niya sa buhay mo. Ang tawag po dyan ay spiritual song. Madami yan. Ang daming kanta niya na pwede tayo. Ngayon, ang tanong mga kapatid ay ganito. Ano ang kalooban ng Diyos sa bawat Kristiyano? Ano ang awitin na nakaka-please sa Panginoon? Ayun na po ang magpapasa niyan. Sa palagay po ba ninyo, yung nakalagay sa cellphone nyo ngayon na mga awitin ay nakakalugod sa Diyos o hindi? Kaya mahiya kayo sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang laman niyan. Siguro, ang pinakamaganda niyan, deletein mo yan, ang bilis lang mag-delete kaysa mag-download. Amen? Say amen. Kasi pag yan ay naandyan, magkasundo tayo ngayon. Pag hindi mo yan inalis, ipag-pray natin na sumpain ng Panginoon yung cellphone mo o kaya yung buhay mo. Magkasundo tayo ngayon. Hindi ako nagbibiro. Amen? Ay, kasi kaya hindi ka nagiging spiritual. Kaya bakit hirap na hirap ka at nag-i-struggle ka? Kaya kayong mga mananampalataya, nakikinig po ba kayo? Hindi natin may alis na pasama kayo sa ibang grupo, hindi natin may alis na barkada kayo. But lagi niyo po tatandaan, nasa kanila man kayo, kasama niyo man sila, huwag kayong makikigaya sa kanila. Amen. Amen? Alam niyo na mali yun eh. Ngayon, hindi naman natin may alis ako, kagaya ko. Minsan napapasama ako, inaanyayahan ako. Nakapasama ako sa mga grupo ng mga pastor na bigla na lang sila pa namumuna ng mga pagsasayaw. Ano gagawin ko doon? Alam nga namang sabihin ko, pastor, di ba kasalanan yan? Hayaan natin sila. Pastor, di ba pastor yan? Yun nga po sinasabi po natin eh. Ang nakakalungkot po sa panahon ngayon, nahaluan tayo ngayon na tinatawag natin contemporary music. Kaya tuloy ngayon, kausap ko po yung isang unbeliever doon sa isang eskwelahan. Sabi ko, ano po kayo ma'am? Nag-uusap-usap po kami ng aking mga vice president sa ng mga sekretary namin. Sabi, ma'am, ano po kayo? Ay, sabi niya, pastor, ako galing din sa ganitong bata. Ako po ay ganito, ako ay ganito. Sabi ko, ay, kayo po, pastor, ba kayo? Kasi ako baptist pastor ako. Ah, pastor, bakit kakaiba kayo? Sabi ko, iba po talaga kami. Ay, bakit po sila pareho? Wala naman kaming pagkakaiba. Kaya naman ako dito ko enroll, wala po pagkakaiba.
Eh sabi niya, Pastor, ang ginagawa. Sabi ko, anong gagawin ko? Ay di, pabayaan ko lang sila, pakinggan ko lang sila, hayaan ko lang gawin nila yung gusto nilang gawin. Pero pag ako, hindi ko gagawin yun. Bakit? Alam kong hindi kalooban ng Panginoon yun. Wala kayong magagawa ron eh. Mawa, bigla kayo pumunta, bigyan nag-video okayhan dyan. At awitan sila ngayon. Kabilin-bilinan ng lola! Pagka maminong ang servisa. O, anong gagawin mo ngayon? Ikaw ngayon kasama kanila. Alam mo, makiawit ka. Siguro kung umawit ka nga doon, umawit ka ng mga Kristiyanong awitin. Kristiyano ka eh. Ang Kristiyano yan. Nag-uusap kami ni Mrs. Meron po akong hamster dyan sa may office. Nanganak kasing nanay, ang hindi pala mga anak niya. Nanganak. Eh pag nanganak, kinakain ng tatay yung anak. So hiniwalay namin, nandyan. Yung mga anak nandyan sa labas, yung hamster. Ngayon, ginawa ko yung aking garden, sabi ko live na live eh, yung ay siyempre sa anak ko yan eh. Gusto nila, sige. Nandyan, lagi yung dalawa kong garden sa loob. Ingat-ingatan ko yun. Aba, pamihira. Pagtingin ko, naandun lahat yung hamster. Kinakal pa naman lahat. Pero pagtingin ko, wala nang lupa dun sa sa halaman ko. Ay wala, patay yung halaman ko. Sabi ko, bira, yung mga hamster na ito. Sabi ni Miss na sa likuran ko, dapat kasi yan. Nagbubutas yan. Wala kang magagawa, daga yan eh. Hamster lang ang tawag. Nakaibang daga. Pero tandaan mo, yan daga. Kahit saan makarating, daga yan. Amen? Oh. Isang araw, nakahuli kami ng bayawak. Hinihimas-himas ni Joshua ng yung ulo. Himas siya, gano'n. Sabi natin mo, Pastor, mabait na. Sabi ko, sige. Bayawak pa rin yan. Hinawakan. Kinagat. Muntik nang maputol yung hintuturo. Sabi ko sa iyo, bayawak yan. Sabi nga po, ang ahas, magpakabait-bait, ahas yan. Amen! Nag-alaga kami niyan dati, lumaki po ng sila.